quick question kay Miss Cassie Leong, Miss Cassandra. Kilala niyo po si Xiaolong? Hindi po, Madam Chair. Paano po posible yon? Kasi binabanggit po si Xiaolong in connection pareho sa Lucky South 99 at sa Whirlwind Corporation. Mula sa simula, yun lamang yung sinasabi mong konektado ka. One more time, Miss Cassie, kilala mo ba si Xiaolong na associated hindi lamang sa Lucky South 99, kundi pati sa Whirlwind? And I remind you, you are under oath. Ito yung unang pagsagot mo sa amin, so magandang totoo yung isasagot nyo sa amin. Kilala nyo ba si Xiaolong? No po, Madam Chair. Okay, tatanungin pa namin ikaw ulit sa mga susunod. Director, hindi, bago ko yung follow-up question ko kay Director, Miss Cassie, kasi meron din akong anong sa iyo tungkol dun sa isa pang tao. We just got this information quite recently. Alam mo ba na ang ninong mo na si Duan Renwu ay wanted fugitive sa China? No po, Madam Chair. Ninong mo. Pero ninong niya si Duan Renwu. Balik kay... You want to say something else, Miss Cassie? On the mic, please. Wala po, Madam Chair. Alright, matatanong ka Madam pa Chair, namin. Senator Joel, before I go back to Director. Hindi lang po ako makamove Director on because Casio. hindi niya gaanong kilala and yung relationship niya kasi kay Duan Renwu, ninong mo lang siya. Hindi ka ba niya empleyado o ka-partner? Partner po sa business. Partner sa business. Sa Whirlwind po. Sa Whirlwind. Opo. Okay. Sa hindi ka Whirlwind niya na empleyado? konektado si Xiaolong. Hindi ka empleyado ni Hindi, Duan si Renwu? Duan Renwu po. May ninong po. Bukod kay ninong mo na si Duan Renwu na tinatanong ngayon ni Senator Joel, yung Xiaolong na inulat ng PAOK sa Cebu ay konektado din sa Lucky South 99 at saka sa Whirlwind Corporation. Hindi ko po kilala, Madam Chair. That's impossible since ikaw ang boss sa So kasi Whirlwind. Senator Joel. my question lang is dun lang sa Whirlwind kayo magka-partner ni Duan Renwu? You mean which? Sabi mo kasi magka-partner kayo sa Opo, negosyo. sa Whirlwind po. Whirlwind. Opo. Doon lamang, wala na kayo ibang pinag-partneran? Like, No, you Meron answer kang the negosyo question. ka. We ask the Kung meron kang question. negosyo, meron ka pang ibang pinartneran, kung anong partner yon kasi magkasama kayo sa isang bahay, tama po ba? Kasi isa yung address nyo eh. opo. So, Tama okay. po. So, For sure. hindi ko iniisip na magka-partner kayo, partner-partner, dahil kagaya ni Alicel, hindi ko iisipin yon. But other than that, ng Whirlwind, may ibang partner pa kayo ni Duan Renwu? Alam niyo, mahirap magsinungaling dito kasi marami kaming dokumento, marami kaming ipapakita sa po. inyo. Yes, so meron. Opo. Ilang mga negosyo yung meron kayong partnership ni Duan Renwu? Mr. Chair, can I check it po? Can Sige I lang. double check Okay, po? sige, mamaya na lang Cassie, no? And lagi kayong no? I mean, close kayo ng ninong mo, Cassie? Close kayo? Tumitira kayo sa isang bahay eh. Opo. Close kayo. Mm. Ano yung relationship mo kay ninong Duan Ren mo? Magkasama kayo sa mga trips. For example, magkasama kayo sa trip sa Taipei. Natatandaan mo yun? Kasama si alias Alice at si Sheila. Natatandaan mo yung trip na yun? Opo. Question ko lang, bakit siya yung napili niyong kasama? Si Ninong sa isang barkada trip. Normal ba yun? Kung ang relationship mo lang Ninong? Mr. Chair, speaking of Taiwan po, parang Chinese New Year po yata yun. Yes. Opo, tapos nag-aya po yung boyfriend ko, si Wesley Go, na pumunta po sa Taiwan. Tapos po niyaya ko po siya. Kaya nga ang tanong ko, hindi ba normal ba yun na magyaya ka ng ninong mo kasama mo yung boyfriend mo na kiniklaim mong boyfriend? Normal sa'yo yun? Ninong, sama ka
Third wheel ka namin ng boyfriend ko. Hindi lang naman po kami, Mr. Chair. Kaya nga, normal Opo. ba yun? So normal sa'yo yun. And Chinese New Year's, tayong mga Pilipino, I'm sorry, hindi ko alam kung you're a real Filipino. Hindi ka magse-celebrate ng gaya ng Chinese New Year nang hindi ka super close sa isang tao. Is that correct? You mean sino po yung hindi ko po? Si Duan Renwu. I'm talking about Duan Renwu. Close ko po siya. So close kayo talaga. Opo. So again, hindi mo alam, sabi mo that international fugitive siya, hinahanap siya, wanted siya sa ibang bansa, pero tumitira ka sa the same house with him. Yes po, Mr. Chair. Ang dahilan at sabay kayong umalis noong June 11, bakit hindi mo kasama si Duan Renwu? Bakit siya yung ang kasabay mo, hindi pala si Wesley na boyfriend mo nung June 11? Noong June 11 po, travel po going to Singapore po. Yes, bakit Opo. hindi si Wesley ang kasabay mo? Bakit si Duan Ren? Nagkaayaan lang po. Si Duan Renwu, alam mo na isang dating police officer, Chinese police officer, alam mo po yun? Yes po. Marami ba siyang tauhan na Chinese military officials na nagpunta rin dito sa Pilipinas? Sa pagkakaalam ko po, wala po. Meron po kasi, no, marami pong nandito at sila yung tinuturong notorious dun sa mga torture chambers, mga kidnapping at mga crimes that committed here. Bakit ka nasa Malaysia nga pala, Miss Cassandra, with the Guo siblings? Kasi hindi ka sumabay sa kanila papunta doon, di ba? Tama po, Mr. Chair. Bali po si Wesley Go po, nag-message po siya sa akin na magta-travel po sila going to Malaysia. Sinabi niyang tatakas sila. No. Hindi mo alam na tatakas si Sheila at alias Alice at si Sheila patungong Malaysia? No po, Mr. Chair. Sige po. Madam Chair, I will not take the time of our colleagues. I will just propound my questions later. Thank you. Salamat. Thank you din, Senator Joel. Last two questions ko sa PAOK, Yusek Cruz. Nung nakaraang hearing, nabanggit yung mga pangalan ni na Duan Renwu, Huang Ziyang at saka Zhang Jie. Pwede nyo ba kaming i-inform kung nasa saan itong tatlong tao ngayon? And magkakasama po ba sila? Yes, Madam Chair. Wang Ziyang is now in Hong Kong, Hong Kong. and it's confirmed, ma'am. And Di ba may nagsabi na sa Hong Kong na rin daw si Wesley Guo? Nag-link up ba sila? ni we're Huang trying Ziyang? to validate the information as to the presence of Wesley Go in Hong Kong right now. Okay. And Mr. Duan Renwu, the former Chinese police officer, is now still in Malaysia. Malaysia. Indonesia, sorry ma'am. Indonesia. And Zhang Zhang Jie. is still in Singapore. The one who helped Alice, former Mayor Alice Go. Siya yung in ZJ Singapore. po na nag-reserve ng mga kwarto. Yes, ma'am. That's the initial ZJ is Zhang Jie. Nasa Singapore pa po. Yes, ma'am. Okay, so hindi sila magkakasama. Quick follow-up question kay Miss Cassie. Sina Wesley Go at si Huang Ziyang ay nag-link up sa Hong Kong ngayon? Hindi ko po alam, Madam Chair. Or nasan ngayon si Wesley Go? Hindi ko po alam. Hindi ka Sa tinatawagan, SP di ba, Pro Tempore. Madam Chair. Ba boyfriend mo? Yes po, Mr. Hindi ka Chair. natatawagan kung nasan na siya. Hindi ka worried kung nasan siya. O baka napatay na siya o ano. Kung may nangyari na sa kanya. Mr. Chair, Are yung you not concerned about his safety? Yes. Miss Mr. Cassie. Mr. Chair, yung mga phone ko po is nasa MBI right now. So wala po kaming contact. And I have new phone pero wala pong other contact po. Don't you know his number? No, Mr. Chair. Paano nagtatawag ako? Hindi mo alam number niya? Hindi ko po memorize. Paano kayo Mr. Chair. siya tumatawag sa'yo? Siya tumatawag sa'yo before?
Ba't di mo alam ang number niya? Posible naman. Mr. Chair, if ever na nagkatawagan, nakasave na. So, hindi ko rin po memorize. Alright. Yeah. Salamat, SP Pro Tempore. Huling tanong ko, Yusek Cruz sa PAOK. Well, lumalabas, hanggang ngayon, lumalabas. Pinaglalaroan tayo ng mga dayuhang ito, pinaglalaroan nila yung mga batas ng Pilipinas. Mula sa illegal na gawain, kabuuan ng POGO, hanggang sa torture, human trafficking, pati pagtakas mula sa otoridad. So, sino po sa pagkaalam ng PAOK, yung mga dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno ang lumalabas na tumulong at nakinabang sa buong sindikatong ito? As agreed in our previous meetings with other law enforcement agencies, PAOK will be looking at the money laundering aspects and the filing of trafficking in person and the qualified trafficking, human trafficking. As to the involvement of the officers or officials of various agencies that were mentioned in some intelligence reports, ang usapan, ma'am, is they will be conducting their own investigation. Like for the PNP, they have their IAS, Internal Affairs Service, and the BI also have their own legal affairs, internal legal affairs. Ganon din, ma'am, sa NBI. So, hindi na kami, ma'am, pumasok courtesy, ma'am, sa mga agencies, ma'am. So what we focus on more is the money laundering, which yung nangyayari ngayon na pinapile nating kaso, ma'am, is a collaboration with all the agencies involved with PAOK as the team head, ma'am. So pero team head kayo, nagkaroon lang kayo ng division of labor Yes, in ma'am. terms of the major issues Yes, ma'am. konektado sa Yes, POGO. ma'am. Although narinig ko ulit dito sa tabi namin si Senator Joel, ang tagal lang talaga. And I hope na yung sinasabi niyong siguro institutional courtesy sa pagitan yung mga ahensya will not fall again into yung extreme and unreasonable na compartmentalization which partly has led to this problem. Meron ba kayong kahit time frame kayo bilang team head na either ni-recommend nyo, napagkasundoan yung mga ahensya within which you will finish your investigations at ma-i-inform nyo sa publiko? Kasi kami dito sa Senado, malamang mauuna sa inyo. Siguradong mauuna sa inyo sa pagsara nitong aming investigasyon and then we will present our committee report. Hindi naman kayo siguro masyadong matagal na mahuhuli sa amin? Do you have a time frame? Yes, ma'am. Actually, ma'am, every week we have these meetings, ma'am. And every time we always try to prepare for Senate hearings. Kasi, ma'am, we are anticipating that these questions will be asked as to what happened sa mga iniimbestigahan ng mga tauhan. But I think the agency is concerned, ma'am. Siguro, ma'am, we will remind the agencies, being the team head, ma'am, we will remind all the agencies that they come up with the result of their investigation already. Kasi nga, itong mga last few weeks, ma'am, we focus more on the filing of the cases. Yes, ma'am. So possibly within a month, matapos na yung mga investigasyon nyo? Yusek, shall I recognize Director Casio? Yes. Madam Chair, we, as stated by the good Yusek, we have different taskings po. So we meet every week, and last week our prosecutorial team have discussed other cases to be filed in relation to the question that you were stating earlier on, Madam Chair. So I think we've given ourselves until the end of October to file to conclude all case filings in relation to Bamban. If I recall it right, ma'am. Right. O at least clear timetable yon, end of next month, Yes, ma'am. pag-file ng lahat ng kaso. We will Kaugnay ng conclude. Bamban. Yes, ma'am. Kailan naman po yung sa PORAC? PORAC, ma'am, nagsimula pa lang po tayo mag-file. We submitted for resolution. We submitted the complaint, if I'm not mistaken, only last week in relation to Lucky South 99. So we would defer to the Department of Justice panel of prosecutors, ma'am, as to their timetable. And dun sa mga kasong tatapusin yung i-file sa Bamban at sinimulan nyo lang trabahuin sa PORAC, hindi lang ito tungkol kina Guo Huaping. Meron ding mga government personnel or officials na
kasabwat nila sa Pogo operations mismo, the crimes related to the Pogo operations at pati yung pagtakas ni Guo Huaping. Yes, ma'am, without going into specific details, the answer to the question is affirmative. Alright, salamat. Kasi sa ngayon, para sa amin, yun yung isang malaking gap pa. Dahil hindi naman pwedeng si Guo Huaping lamang ang mananagot sa kung anumang mga krimen ang mapatunayang nagawa nila. But yung mga kasama natin sa gobyerno who aided and abetted, even profited, kung totoo yung mga lahat tayo nakakarinig na ganyang mga usap-usapan ng suhol, no? One of the worst things in government ay dapat matukoy din para yung hustisya ma-deliver sa ating mga kababayan. So, huli na lamang before I turn over to SP Pro Tempore, Senator Jinggoy. Isang tanong kay Ms. Sheila mula sa akin sa hearing na to. So, ulitin ko lang, talaga bang hindi mo alam na ikaw ang may-ari ng Alicel? Hindi po. Kasi alright, and huling-huling tanong ko para sa iyo, Ms. Sheila, sa hearing na to. Yung bahagi ng kwento mo na lumipat kayo mula sa small boat papunta sa